Virgo, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At titingnan natin ang energies for you ngayong fourth quarter ng 2025. So, that is October, November, December. Ayan. So, if you're interested in private readings, meron tayong 50% discount sa mga tarot reading services hanggang September 2025. So, if you are interested, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading, and please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo'y naka-resonate. Ayan. Paalala lang, reading na to ay general reading, so maaari kayong makarelate, maaari hindi, just take what resonates. Let's see, Virgo, what's the energy fourth quarter ng 2025? What's the energy for Virgo? Okay, bottom of the deck, the Three of Pentacles. So, itong fourth quarter para sa inyo, Virgo, is about expansion, pagpapalago, pagpapaunlad, collaboration, working with others. Maaring mas magne-network kayo ngayon, and networking is going to be important sa buhay nyo ngayong fourth quarter. Itong sinasabi kong networking, hindi to yung yung typical networking na open-minded ka ba? Ganon. Although pwede rin naman, but this is more on connecting to communities, being out in the open sa social media, or nagkakaroon ka ng mas maraming friends, connections, ganon. Yeah, you have the Sun. Kasi iba sa inyo, magkakaroon kayo ng malakas na tiwala sa inyong sarili, like yung bang kakaibang confidence, no? Talagang malakas yung confidence mo. Maaring meron kang mga in-improve sa sarili mo, like for example, physical, no? In-improve mo yung physical appearance mo, the way you carry yourself. Pwede rin namang yung iyong abilidad, no? Nag-upskill ka, nagdagdag ka ng kaalaman, skills, ganyan. So, mas ka ngayon, mas confident ka. You have the Ten of Cups, family, maraming ganap sa family. Aring maraming mga pagtitipon-tipon, ganyan. And itong fourth quarter na to, may mga reunion, parties, normal naman yon. Pero hindi lahat ganun Oo, hindi porket holiday season, ibig sabihin lahat ng tao busy na, may mga parties. Hindi ganun. So, sa inyo, mas marami kayong ganong klaseng events. Also, the Six of Wands. So, merong celebration dito dahil sa inyong mga nagawa in the past or ngayong buong taon na to ng 2025. So, ngayong last quarter, you will see the results of your efforts, your hard work. You will be recognized by the community. Marirecognize ka rin sa trabaho, sa career mo. And maaring magkakaroon ka ng mas maraming admirers. Or meron ka ma-achieve na certain goal mo sa buhay na talagang magiging proud ka para sa sarili mo. Kasi matagal mo tong hinintay. Ayan. May mga sacrifices ka dito. So, worth it naman. It's all going to be worth it for you ngayong fourth quarter. So, overall energy, the Queen of Cups. Ikaw ay mas connected sa iyong emotions, sa instinct mo. Maaring mas in love ka sa buhay ngayong fourth quarter. I also see you taking care of yourself, practicing self-love, self-care, and also the people around you. Ang challenge lang dito is, maaring may mga times parang feeling mo bored, no? Bored ka. May mga times na naghahanap ko ng excitement sa buhay na, yung parang adrenaline rush. Ganon. But actually, meron namang magbibigay sa'yo ng adrenaline rush. Kailangan mo lang na mas mag-explore. Kasi kung ikaw yung tipong yung naghihintay lang ng oportunidad, talagang boring ang magiging buhay mo ngayong fourth quarter. Pero kung magiging bukas ka sa mga
collaboration, meeting with new people, at pag-explore ng iba mo pang abilities, mga kakayanan mo, pag-aaral. Alam mo yun na hindi lang iikot sa buong bahay mo or sa trabaho mo, yung buhay mo. You will also do something else outside of your comfort zone. Doon ka mas makakaramdam ng fulfillment sa buhay. Now, your opportunity is the Two of Cups. So, this is business partnership. Opportunity na magkaroon ng agreement, like commitment, no? Pwedeng sa isang tao or sa isang project, trabaho, business, na kung saan doon mo ibibigay yung puso mo, no? Kung nasan yung puso mo, doon ka mas may oportunidad na umunlad, mas maging masaya. Okay? So, you have to check yourself na nasan ba ang aking heart? Ganon. So, your blessings, the Wheel of Fortune, definitely changes yan. Merong magandang pagbabago sa buhay mo ngayong fourth quarter. Mga opportunities na nagbubukas para sa'yo. Yung kung feeling stuck ka, basta open ka lang sa mga bagong ganap, talagang may experience mo yung mga exciting new beginnings. And then for your money, career, finances, you have the Eight of Pentacles. So, busy ang iyong career, trabaho, business ngayong fourth quarter. And I think, mas ma-enjoy mo to na mas busy. Kasi hindi ka nabuboard. Kasi kapag parang wala masyadong ganap, dun ka na feeling na, parang hindi exciting, ganun. So, meron ka rin ima-master na craft, kung ano man yung interest mo ngayon, dun rin yung focus mo. Like, interest ka sa trabaho, sa business, sa career, sa finances, or sa pagsasaayos ng iyong kaperahan, o magmamanage ng pera mo, dun ang focus mo. And then also, the blessing is dinidirect ka, nire-redirect ka, or dinadala ka sa iyong life's purpose. Some of you, marirealize yun na, ito pala yung purpose ko sa buhay, ito pala yung destiny ko. Kasi pwedeng, in the past, yan yung hinahanap nyo Naghahanap kayo ng sagot sa mga katanungan nyo na ito ba ay para sa akin? Sure na ba to? Pero kasi, pag inisip mo na ang destiny natin ay isang destiny lang. Kaya nga siya destiny is destination. Yung destination na yon, journey, dun sa journey na yon, meron tayong na-accomplish na mission. So, yan yung nakikita ko sa inyo or yan yung talagang pagdadaanan ninyo. Na hindi porket sinabi, destiny mo maging teacher. Teacher ka na lang forever. Kasi pwede ka maging coach, teacher ng anak mo, or teacher sa school. Or, maari ring, hindi rin yun sinasara sa ganoong, posisyon, 'di ba? Pwede ka ring maging mentor, like coach sa iba, or pwede ring sa online. Alam mo yon. So, maraming branches. And kung ikaw ay magiging bukas sa iba pang interest mo, then, ikaw rin yung may kakayanan na bumago sa destiny mo. Depende sa kung ano yung direction na gusto mong tahakin. Kasi kung balak mo, wala kang gagawin, hindi ka gagalaw, di stuck ka dyan, 'di ba? Pero kung gagawa ka ng action, kahit small steps yan, may magbabago talaga. Sa love life naman, you have the Four of Pentacles. So, kung meron kang asawa, family, stable naman yung situation ninyo. Maari lang, meron sa family ninyo, pwedeng kamag-anak, extended family na, may hihingin, or pwedeng hihingin ng tulong financially. Tapos, kapag hindi mo na pagbigyan, sasama ang loob sa inyo. Ganun naman. So, mag-set ka nilang ng boundaries, no? Para klaro sa bawat parties. So, for October, 6 of Pentacles, maganda ang daloy ng kaperahan, ng resources sa inyo. Nakukuha nyo kung ano yung gusto nyo, tsaka yung dinideserve ninyo and what you need. You're able to provide for your family. You have more than enough. And kung kailangan mo man ng tulong, meron kang tulong na marireceive. And yung iba sa inyo, since you have more than enough, meron ka rin kakayanan na tumulong sa iba. So, kung may pagkakataon ka tumulong sa iba, tumulong ka kasi babalik rin naman sa'yo yung blessing na yon.
And then November, meron kang the Tower. So, something na unexpected, no, na change ang mangyayari ngayong November sa inyo. In what area of life to? 12th house. Okay, so dito sa fourth quarter, maaring ang maging challenging sa inyo na buwan ay November kasi maaring magkaroon ka ng stress or yung tipong overthinking, pwedeng unexpected ending, no? Pag sinabi unexpected ending, this can be any, kahit ano pa yan. Pwede ring merong unexpected na mawawala sa buhay mo, like can be anyone, okay? So, as a challenge, I think this is part of our lives eh. May mga ganun talaga. Kaya, kung ano yung meron tayo ngayon, let's enjoy it. 'Di ba? Dahil hindi rin natin alam kung ano yung mangyayari in the future. This can also mean unexpected change ng direction na tatahakin mo. But pay attention to your mind, no, sa isip mo kasi maaring yung pa-overthink mo maapektuhan yung kalusugan mo. Okay? And then for December, you have the Page of Cups. So this is a breath of fresh air para sa iyo, no? Maaring meron kang gift na marireceive na iti-treasure mo and maaari ring babalik yung interest mo sa isang bagay na dati mo nang ginagawa or ngayon di mo na ginagawa tapos gagawin mo ulit. Oo, anything like hobby, no, paglibangan or interest mo dati na maaring kaya mo tinigil kasi may conflict or hindi mo na kayang i-sustain pero ngayon babalik yan ngayong December. For example, nagdinegosyo ka dati, tapos, for some reasons, hindi mo na siya ma-manage, kaya tinigil mo. Tapos ngayon, December, babalik. Ganon. Example lang naman yan. So, pwedeng kahit ano yan. Pwedeng ex yan. Siyempre, pag mga ex, nasa sa'yo kung pababalikin mo. Okay, you have opposition, confrontation with someone na may magkaiba kayo ng decision sa buhay. Second house, related sa pera, sa inyong resources. Pwedeng magkaroon ng conflict sa decision mo or pananaw mo pagdating sa pera or resources. Kaya pag-isipang maigi kung sino yung mga taong pagkakatiwalaan mo sa pera or valuable na gamit mo kasi pwedeng magkaroon ng misunderstanding. And also, maaari rin merong marireveal, no? Merong marireveal na totoong intention or pagkatao sa'yo ngayong fourth quarter dahil sa pera. Spiritual guidance, you are protected from harm. Merong announcement. This can be announcement mo or announcement sa'yo ng concern sa'yo. Like, for example, sa trabaho or partner mo. Ganyan. A long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. So, ito rin yung sinasabi ko sa inyong maaring challenge ninyo na journey mentally, no? Yung tipong kaka-overthink mo or marami kang masyadong iniisip, magkakaroon ng challenge, and dun sa challenge na yon may lesson ka. So, ang importante doon, may natutunan ka, may lesson ka. O, diba? Good advice from a wise person. Ang owl kasi, it's about being wise. So, kung ano man ang pagdaanan mo ngayong fourth quarter, no? You have someone in your life na magbibigay or nagbibigay ng magandang advice sa'yo. Kung nakaka-resonate ka sa advice na yon, take that advice kasi magiging mabuti yun para sa'yo. Release control. Yes, may mga bagay na hindi tayo kontrolado, nasistress lang tayo kung gugustuhin natin na lagi na lang natin nakokontrol ang isang sitwasyon at isang tao. Kung ano hindi mo kayang kontrolin, release. Let go. Believe in the impossible. Wow, I love this. So, meron kang it can be a wish or gusto mo mangyari sa buhay mo na akala mo hindi na mangyayari pero mangyayari siya. O, diba? So, i-manifest mo na yan kung ano man yan. So, that is your reading, Virgo. Thank you so much. See you again.